Wala naman sinabi si General Pokis na mag-rebellion eh. Wala sinabing mag-ano tayo, labanan natin. Eh, pantalang yung CPP, NP, NDF po, tragis eh, nakaambus na sundalo. Mamatay mga sundalo. Tapos doon eh, yung mga leader dyan eh, hindi man lang putragis yan. Hindi man lang arestuhin. Nandiyan pa sa Congress. Oh. Ano pa ba intelligence information kailangan just sa CPP, NP, NDF, leadership, etc. etc. May ano naman yan eh, merong order of battle eh. So, meron naman NTFL CAC. O bakit hindi na-aresto to mga to? Mantalang isang General Pokis na isang veterano ng pakikipaglaban sa against the counterinsurgency, no, against the CPP, NP, NDF. At nagsasalita para sa inang bayan, para sa future generations of Filipinos. Kasi nakikita yung katiwalian, and here you are, arestuhin si General Pokis because he exercised his freedom of expression. He's trying to be, he's not trying eh, he is nationalistic. No? He is patriotic. So, bakit arestuhin? So, ang ano dyan, just to show na you are in control, the Philippine government, and you will arrest people, silence people who speak against the government. Now, let me tell you, Philippine government, let me tell you, what you're doing is wrong. It's a violation of the Constitution. Kaya, sige pa, pigain nyo pa kami, pigain nyo pa. Kasuhan nyo na kami, kasuhan nyo. Hintayin mo kami kasuhan. No? Kasi yung ginagawa ninyo, is an outright violation of the Constitution. Ano ito? Merong ano? Outright, he's trying to be, not trying, he is patriotic. Proven na yon. He's exercising his freedom of expression within the bounds and limits of the Constitution. He did not ask the Filipino people to bear arms against the government. And by so doing, arestuhin yung tao, no? Nakakapika, nakakaasar kasi lalo niyong ginigipit ang taong bayan. Na, ganun, aarestuin nyo ang mag-iingay. Masama ba mag-ingay na i-call out mo ang ginagawang pagnanakaw sa gobyerno? Yung ginagawang mga ganyan-ganyan. And to tell you frankly, no, si General Pokis, hindi pa yan yung ganun kagrabe. Kasi sabi pa nga niya, no, sila, bawal pa nga magsabi ng Marcos resign eh. Yun, merong episode sa rally na huwag magsabi ng Marcos resign. Magsasabi lang sila ng kanilang hinanaing ng mga taong bayan, pagsasalitain, and then sasabihin kung ano yun. Kaya ngayon magsalita ng Marcos resign, ayaw nila malagyan ng politika. Gusto nila, yun lang, realidad. Ano ba? Bakit ba tayo galit? Nagbibigay lang sila ng avenue para magsalita ang taong bayan at sabihin, express, freedom of expression. And here you are, kakasuhan nyo ng inciting to sedition and inciting to rebellion. Putaragis kayo. Wala na kayong maisip ba na tama? Wala kayong maisip na tama. At kayong mga nagbabiolate ng konstitusyon, may araw din kayo. There will always be time for reckoning. Huwag niyong takutin ang taong bayan because hindi niyo kayang takutin ang taong bayan. Manood kayo sa vlog ko kahapon, no? Like, share, subscribe, panoorin nyo. Mga taga-gobyerno, panoorin nyo. Sinasabi ko yung bukal ng kapangyarihan galing sa taong bayan. Hindi galing sa presidente ng Pilipinas. Hindi galing sa Congress. Hindi galing sa Senate. Hindi galing sa judiciary. Mga animal kayo, galing sa taong bayan. Pokis is part of the taong bayan. I am part of it, you are part of it, lahat tayo part of it. Kayo mga nasa gobyerno, pumasok sa gobyerno, nag-swear in, yung constitution, ipapatupad ninyo. Bakit kayo nagbebendalo, mga animal kayo? So, sige pa. Pakan nyo lahat. O, paresto nyo rin. Sino pa ang paparesto nyo? Yung nasa listahan. Sige. Sa tingin nyo ba, mauubos yan? Hindi, because more are coming. Yun yung problema nyo. Why? Because more witnesses are coming out. Oh, wala kayo, mga bopol kayo mga tanga kayo. More and more witnesses are coming out because more and more people are realizing na babagsak ang ekonomiya natin talaga this year.
babagsak talaga. I am not, sasabihin, economic sabotage, blah, blah. Hindi, baka putangin na talaga yung mga yan, babagsak talaga yung ekonomiya natin. Hindi tayo may kasalanan, sila may kasalanan. Kasi sino gumawa ng imahe na drug addict ka presidente natin? Di ba siya? Eh, hanggang ngayon, ayaw niya magpa-drug test eh. Ayaw niya magpa-hair follicle drug test. Kasi pagka nang pa-hair follicle drug test ka, Marcos, makikita ng buong mundo, ay, hindi pala drug addict. Eh, fake news pala yan, chismis lang, mali sila. Oh. Eh, hanggang ngayon, ayaw mo mapa-drug test eh. Ungas ka. Palibasa totoo, at yung armed forces mo at yung PNP mo, ine-enable ka dyan hanggang ngayon. Kaya lahat kayo, tinatandaan namin, lahat kayo. Lahat kayo. Kayong mga congressman naman, na senator, lahat kayo, mga magnanakaw kayo. Mga, hindi lahat pala. Meron palang matitino. Lahat kayong nakikinabang sa resolution number 10. Akala nyo nakalimutan ko? Resolution number 10? Hindi, nakalista yan sa utak ko, sa ulo ko. Resolution number 10. Gigil na gigil ako dyan. Magputragis kayo. Malilit na empleyado ng gobyerno, kahit sino. Magkiklear ng 1,000, hindi maklear, tanggalin nyo. Didismiss ninyo, mga animal kayo. Simpleng sundalo, hindi makaklear ng magbigay ng resibo, mamalasin sa inyo. Ganon din sa kumpanya, mga private sector. Tapos kayo, milyon-milyon, walang resibo, tarantado kayo, mga animal kayo. Mga animal kayo, kung gano'n nyo gastusin ang pera ng gobyerno, ang pera ng taong bayan. Meron pa kayong 2 million na pinag-ano dyan. Mga walang niya kayo. Sige, okay lang. Kala nyo. Kaya ang payo ko kay Gerald Pocis, wala yan, sir. Join the club. Join the club. Ako, yung unang kinasuhan ng inciting to sedition, last January 14. Nag-appear ako ng February, after nung alumni homecoming, na-meet ko si Bato. Nakarap ko nga si General Torre, nagharap kami doon sa DOJ. Bigay ako ng aking affidavit, nagbigay siya ng kanya, no? Yung kaso. Kasama ko yung lawyer ko. I was offered na mag-lawyer ng ibang tao, yung mga del calibre. Tapos sabi ko, hindi na, I'll defend myself. Sino ko yung lawyer na classmate ko? Si Colonel Jose, no? At sinabihan ko siya, Bok, huwag ka magalala. Kahit makulong ako, okay lang. Kahit kasuhan ako, okay lang. Huwag ka magalala. Ang kailangan ko lang, representation. No? Magaling din si Jose. Nag-IG yun sa Armed Forces. So, ang akin, gulat ako, yung sinabit namin na affidavit, ano lang kung ano yung binigay ni Torre, yun din ang depensa namin. Tapos nung nagkarap kami ni General Torre, sabi ko, Nick, pasalamat ko kay Bato. Nagkita kami sa sa homecoming sa parada. Nagkita kami, tinatanong ko, ba si General Torre? Ano ba 'yan? Ba't ganyan yung animal na 'yan? Sabi ko gano'n. Ba't ganyan yung animal na 'yan? Puti pagka nakita ko pagka nagharap kami sa DOJ, sasapakin ko sabi ko gano'n. Sabi ko kay General Torre, pasalamat ka. Tapos sabi nilang ni General Torre, sinabi niya yun, sir? Kaya hindi kita sasapakin ngayon. Wala akong pake kahit kasuhan nyo ako Kahit basta nasapak kita Papadugo ko yung ilong ba? Yung ganun ba? Out of galit, out of talaga Kung kakasuhan ka you're exercising your freedom of expression. Kasi nga sumusunod sa order. Kaya sabi ni Bato, sir, sumusunod lang yun sa order. Kaya nga sabi ni Nick Torre, in fairness kay Nick, sabi niya, sinabi sir ni Bato yun, gulat siya Ayun. Kaya sabi ko, pasalamat ka kay Bato. Hindi kita sasapakin. Putang ina. Pagka nakita ko, sapakin ko yun Tarantado yun. Gagawin kong plebo yun Wala akong pakialam kung estrella, puta. Okay, when you call a spade, pagka kayo, mali kayo. Huwag na kayong maraming angas pa. Pag ako mali, aaminin kong mali ako. Pero yung exercise ng freedom of expression natin, puta na, ginagamit nyo, bendalo kayo, mali Nakita niya si General Pocis. Kasalubungin nyo, kasama yung pamilya o kasama yung asawa. Kasama nyo. Di ba kayo, mga kayo? Is that how you treat a veteran? Is that how you treat a Major General? Anak nanto, wala kayong gusto nyo sampulan lang? Gagawin nyo dramatic? Ha?
Ay, sabi sa iyo, kakamali kayo. Kasi magsisimpatize ang Pilipino sa underdog. Hindi nyo na maintindihan yung ugali ng Pilipino. Matatanggal ka, Marcos, sa totoo lang. Matatanggal kayong lahat at bibitayin kayong lahat ng taong bayan pag ikot ng gulong. Gagamitin yung konstitusyon. Sa amin nga galing yung konstitusyon. Like, share, subscribe. Panoorin niyo yung video ko, ha. Pag-aralan niyo ng gusto. Banatan niyo ako ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Putaragis kayo. Mga animal kayo. And that will be the hudyat. Kaya hintayin niyo yung kaso. Sige, kasuhan niyo kami. Naman, animal kayo. Alam niyong mali kayo eh. Tapos hihiritan niyo kami. Putaragis sa libro ko, pagka ako, alam kong tama ako, no? Paglalaban ko. Pagka kayo mali, putragis kayo, umamin kayo, mali kayo. Hindi yung gagamitin yung batas, and then itutwist nyo, and then tatakutin nyo kami, mga animal kayo. Tarantado kayo. Putragis, kaya kayo nandyan, kasi yung AAP at saka yung PNP, hawak ninyo. Yun lang yun. Kasi kung hindi nyo hawak yung AAP at PNP, wala na kayo dyan, matagal na. Kaya matakot kayo, pagka nahawakan ng taong bayan yung AAP at yung PNP na yan, pagka nahawakan niya ng taong bayan, at sumunod sa taong bayan, sa tingin ko, susunod sa taong bayan ng AAP at PNP. At kung hindi, civil war tayo. Tangina ninyo. Takutin nyo kami. Gago kayo. Yung binababoy ninyong Pilipinas, mga animal kayo. Sige, magbe-bail naman si General Pokis. Magbe-bail and he will defend himself in court. And this is just designed para tumahimik siya. And let me tell you, kahit 10 pa ang kaso ninyo, sunod-sunurin nyo, triple M yan, sir. Sir, ano yan? Gold Cross. Triple M yan, sir. Kasi, inciting to sedition, inciting to rebellion, ba? 2 medalya yun. Tapos nun, spearhead device, sunod-sunod. Ay, okay lang yan, sir. Because you will be remembered by the Filipino people as the man who started, who never let up, who continued fighting for the Filipino people. And you will be remembered in history, and these people, all of this, they will all not be remembered. Mga pangalan yan, paboran natin, sir. Mga animal yung mga yan. Kasi akala nila, silang mga may mga pwesto, later on, hindi pwedeng dahilan na sumunod lang kayo. Mga animal kayo. Kaya may konstitusyon tayo. Kaya tayo may konstitusyon. Paratado kayo, tapos yun, babalasahin yung konstitusyon, ibibintang nyo, kami ang gago, kami ang mga tarantado. Sira ulo kayo. Ano lang yan, sir? General Pokis. Ano lang yan? Nananakot lang yan. O tayo mga yan. Nagpapalakas lang. Sa totoo lang, sir, ano yan eh. Takot na takot sila, sir. Sa totoo lang. Para for them to employ such a tactic, no? Idadramatize pa, etc. etc. Mga bopol naman, hindi nila alam na sila ang losing side pagka ginawa nila yan. Kasi ikaw pa yung sisikat eh. Ikaw pa yung ma-ensure yung pangalan mo, sir, sa history. Yun. Itong mga tukmoy na to, wala eh. Mga instruments of a drug craze administration, plundering administration, sino nasa tama? Masama ba yung mag-ingay? Bad trip talaga. Yung mga nagko-comment sa live at saka sa mga replay na gusto sumali sa SFGF, mag-upload ng short video nila sa YouTube channel nila. Sa YouTube channel ninyo. Para makapag-comment, ano ito? Sina Kevin sa gustong sumali. Ano ito? Para makapagbigay ng instruction sila Kevin sa gusto sumali. Yung gusto sumali sa SFGF, no? Kasi malapit tayo lusubin ng China. Pagka nagkalusob China, nakailangan marami ang SFGF, no? We will arm ourselves. And we will heed to the call of the armed forces, General Browner, that they need the support of the civilians. So we arm ourselves because we will not allow anyone to subdue us, even the Philippine government. Joke. Hindi daw kasi nagmamatch yung
Sabi ni Kevin Duldulao, ay pakisabi sa mga gusto sumali sa SFGF na mag-upload ng short video, sabi niya kanina, introducing themselves. Hi, hello, ako po si Dado Enrique. Pwede po ba sumali sa SFGF? Para mas malali ma-evet ng membership nila because we have a vetting process. Ivet, sasaksakan kayo injection, veterinaryo. Ibe-vet kayo. Marami daw kasi di nagmamatch ang username versus real name. Eh, syempre, nag-disguise eh. At saka picture. Tsaka yung picture. So, i-vet, na kaila i-vet. Na kamamaya ang pumapasok ay isang troll. Para kung troll man, alam namin kagad na troll itong sumali na to, pwede namin ilibing. Di ba? yung lugar kanina sabi ko. Okay pwede palang hukayin to, maluwang. O gawa tayong hukay dito, yung malalim. At dito natin itambak lahat yung kakatayin natin. libingan ng mga troll, libingan ng mga kurap, mga buhaya, no? Okay, so yun lang. So sabihin nyo, yung maggawa kayong video dun sa account ninyo sa YouTube. Hi, hello, ako si ganyan na ganito, edad, ganito. Lahat ng nasa biodata ba sabihin, explain nyo. Bakit basahin nyo lang. And then, kita yung mukha nyo and all that. So that we can go on with this membership issue, no? I approve it. Kailangan yan so that hindi mangyari yung nangyari sa FGF. Okay. So, yun yung ano doon. Ayaw natin kasi usong-uso itong admin na nagpapapasok ng mga ng mga sleeper kuno sasang-ayon sa iyo. Meron ganoon. Ito meron nga dito mga nagko-comment dati, sir, ang galing mo, sir. sir, pogi mo, sir. Sir, ang galing-galing mo, sir. Ang pogi-pogi mo, sir. Tapos noon sir, paniwala ako sa iyo, sir. Idol kita, sir. Nanood ako. Ginawa kong moderator. Binubura na niya yung matitiro. Binubura niya yung matitiro na moderator. Ay, Diyos mio. Naging problema yun. Okay, so yun yung ano and then, para makapag-comment si Kevin Duldulao doon sa inyong mga YouTube uploads, no? Maraming salamat, no? Doon sa mismong channel nyo, hi, ako po si ganyan-ganyan, sali ko sa SFGF, bla bla bla. Ako ay taga sa ganito, edad ko ganito, ganito. More information that you give out, not your bank account, not your basta information about yung ano mo. Pagkatao mo, kunyari, I'm an engineer or I'm a retired military man na ganito yung rank ko dati, Air Force ako dati, o kaya Army ako dati, ganyan-ganyan. I am now age 65 o 65, 70. And then, kung hindi, my only military background is, ROTC, ganito, ganyan. Yan, para alam natin yung who you are and then ma-evaluate yung ano mo. So, tama naman. Okay yun. I agree. Thank you, Kevin Duldulao, no? Commander Kevin Duldulao. Malapit ka. O pagka umuwi ka, leave ka, no? Pagka hudyat, uwi ka. Para makulong ka. Exciting to para sasabihin ko, ay sumusunod lang ako kay Kevin Duldulao. O yan, sumusunod lang ako kay Kevin. Yan yung supremo actually. Nakatoko. Ikaw supremo, no? Yan, no? So, ang ano natin maling-mali ito Huwag kayo natatakot dyan sa yung mga leader, no? Huwag kayo natatakot. Kahit sino man, o mga MUP o kung sino man, no? Kaya matatakot dyan na inciting sedition. Mine was inciting to sedition. Rally ng ng Iglesia, January 13. It was UPI, nagkipag-meeting sa akin ng kami, nila Metran pa noon, sometime 8 January. And then, ang gusto ng UPI, mag-rally before nung 13 ng sama-sama daw kami. Mag-shy away ako kasi sabi ko, naman sa iglesia, hindi natin alam kung anong gagawin ng iglesia, paunahin na natin sila mag-rally na. Mag-rally sila, 13. Then we can go on rally ng 14, 15, 16, no?
Hayaan na natin sila. Moment nila yan. Mag-rally sila. Million daw sila eh. Nationwide pa. Ganon-ganon. Now, and then lumitaw na nga yun the next few days, mga 10 yata yan, na controlled na yung banner na ilalagay. Walang Marcos resign. Pagbabatiin lang si Inday at saka si Marcos. So, ganun pala. So, sabi ko kasi pagkaya, kunya, nag-rally yan, and then nagtuloy-tuloy into a full-blown people power, then, moment nila yon, sila yung may credit. Tapos, hindi, pangit naman yung uunahan natin yung rally. Pero nung the 13, hindi na tuloy yon, hindi na kami nag-ano, as FGF Supremo at that time, sabi ko, hindi ako, kayo na lang mag-rally, ako, ayoko. Hindi ako sasama, ayoko nga, kontrahin yung INC rally. Kasi let them, moment nga nila yan. Tapos nung sinabi nga doon ng leadership na nila, ng UPI na, there's such a thing as relevance nga. Sabi ko, with all due respect po, when you're fighting for the good of a country, for the good of the people, you will always be relevant. When you're fighting for principles, you will always be relevant. The Katipunan was relevant. No? The guerrillas of the Second World War, mga Filipino guerrillas, were relevant. Hindi yung paunahan tayo ng pasikatan or whatever. No offense meant, no. Just nagtatalakay lang from my point of view. Relevance is you will always be relevant if you're fighting for the people. Regardless kung sino mauna. So it could be your group, INC, it could be the Catholic, it could be, hati nga yung Catholic eh. It could be the Maisog group, the DDS or whatever, or FGF, or now SFGF. And now the UPI, no? Or the group of kung sino man. May mga bagong grupo pang lalabas. Ngayon 2026, may mga bagong grupo. So, ang sa akin, it's not about your group, my group. No eh. If you believe that you're fighting for the Filipino people, you're fighting for what is right, then go ahead, you fight, you continue fighting. But when it comes to kinakailangan mag-unite na, kalimutan mo na yung mag-grupo. Kalimutan mo na. Walang aangat na grupo. Kasi hindi papayag yung isang grupo na masapawan ng isa pang grupo o whatever. Kasi kaya nga tayo mag-unite para isa lang yung cause natin. Ngayon, yun yung tanong ko eh. Magupuan tayo, lahat ng leader, kayo. Ako, hindi ako leader. Magupuan kayo. And then, tanongin na, ano ba yung agenda? Ano ba yung gusto natin mangyari? Gusto nyo palitan si Marcos? Gusto palitan si Marcos? Sige. Paano natin nga gawin yun? Hindi. Ang susunod na tanong kasi, ano yung endgame? Papalitan si Marcos. And then, sino yun po? It could be Inday Sara, it could be a junta, it could be a council of kung sino man, civilian leaders, etc. Tayo-tayo, o sila-sila. Linawin natin. Kasi that's the only way, mag-unite tayo, we have only one agenda. Walang posisyon na pag-usapan. Kung sino si ganito, sino si ganyan, ano yung sa'yo, walang ganon. Walang tayo mag-expect ng posisyon. Ang sa akin, i-expect natin, maayos ang Pilipinas. No? Then, that's why, pagka nakakaamoy ako ng mga hindi tama yung dating, I shy away. Nature ko yun eh. I shy away. One, ayoko magamit. Two, ayoko makompromise yung mga tao ko. No? Kasi kung tao ko lalaban dahil para sa akin, nasabi ko, laban kayo para sa paniniwala natin, hindi para sa akin. May paniwala tayo, may mali. Itutuwid natin. Ganon. Hindi yung para sa akin kasi gusto nyo, naniniwala kayo sa akin. Hindi. Naniniwala tayo doon sa gusto nating ipaglaban. Okay. So yun yung ano ko. Now, punta tayo dun sa January 13, nag-rally yung INC. Pero 14, kinasuhan ako ni Torre. General Torre, kinasuhan ako ni Nick Torre. Ganyan-ganyan pa siya. Tuwang-tuwa yung mga yung mga vlogger na pro-administration, mga troll. Ayan na, buti nga sa'yo, Kap Dado. Yan, buti na sa'yo.
Walang ano yon, wala masyadong ano sa akin noon, walang support gano'n. May tumawag sa akin para nag-offer ng lawyer. Yeah. Thank you ah. Love you. Nag-offer ng ano, ng lawyer. Tinanggihan ko yon. Sabi ko, I will defend myself. I already have somebody in mind. So, bibigyan namin kayo ng kapit ng ano, ng pera para may pantustos ako. Ay, hindi, bubunuin ko na lang yan. Bahala na. Tapos mista ko naman yung magiging ano so madali na yun, hindi upfront yung ano, yung lawyer's fees, no? So yun yung ano, appear kami and then ano, inabot ng after ng March, ang tagal-tagal, walang balita. Ang tagal-tagal, nakadelay talaga. And then I was offered by some people, even from FGF, imagine that, FGF, I was offered na magtago na lang ako. Mag-exit na lang daw ako, punta daw ako Malaysia. Parang sila ano nun, di ba? Sila Tebes, no? Sabi ko, ano yun? Bakit ako tatago? Hindi ranger ako eh. Lalaban ako. Kung gusto nyo patayan talaga. Yung ganon. Putangin na yan. Ba't nyo kakapipilitin yung kaso sa akin? Arestuin nyo ako? Putangin na nyo. Hayop kayo. And, puta na, wala kayo sa hulog eh. Kayo na nga wala sa hulog. Gagamitin yung batas, labi sa akin. Ako yung nagsasabi na, kinocall out ko mali ninyo. Baka mahimasmasan kayo. Matauhan kayo. Kayo pa yung gago. Ang sisiba nyo. Kaya, ayun, umabot ng October 16, nakalagay doon sa pinadala sa akin. Hindi pinadala sa lawyer ko, ha? Sa akin diretso pinadala. Sa bahay. And then, nung pagdating ko, dito sabi, meron galing sa DOJ. DOJ ba yun? Tapos nun sa DOJ o sa DOJ. Tapos nun sabi sa akin na nga, tinawag na saan. Yung pagdating ko, yun na, sabi ko, buksan nyo, basahin nyo. Para kung kinakailangan kasi kung merong korte na yon, dediretso ng Manila, maghuhudyat na ako. Wala pagka sinabi sa akin, dismiss. Dismiss pala eh. Okay, balik na akong Baguio, dismiss pala. No, tapos binasa ko. Pinadala ko yung screenshot sa lawyer, and then wala pang kopya yung lawyer, tapos pumunta siya pa DOJ para kumuha ng kopya. Kasi kung ako, pinaaresto, putang ina talaga, pepersonalin ko yun. Kasi wala sa hulog at ipipilit yung kaso. Wala sa hulog. I know my rights. Now, kaya sir, yung sa iyo sir, ano yan, meron pa namang kung kinasuhan ka talaga, meron ng docket napper, no? May full-blown na kaso na yan. Wala yan sir, bail ka lang sir, tapos pag-ikot ng gulong. Usigin natin lahat, sir, pag-ikot ng gulong. Tandaan nyo lang lahat ng personalities. Kasi hindi tama itong ginagawa na ito. And then, pag-ikot ng gulong, yung batas ng sedition at rebellion, pabura natin, sir. Burahin natin, sir. Puta ng batas yan. Ginagamit sa mga citizen para nagsabi ka na ninanakawan tayo, mali yon. Sedition yon. Rebellion yon. Nang putya yan, Tapos, merong probable cause. Kaso, ngayon, arestuhin ka? Di ba gago? Gago. Kaya sabi ko nga kay sir ako, hinintay ko yung kaso ko. Kasi pagka dumating yung kaso ko, good luck sa inyo. Magkaalaman tayo, tapusan tayo. Tarantado kayo? Kayong mga nasa walang iya kayong gobyerno? Maraming Pilipino namatay sa baha. Yung flood control ang issue ngayon. Marami pang issue. Babagsak ekonomiya natin. Walang foreign direct investments. Walang turista, etc. etc. Bangag ang presidente. Hindi nyo pa hair follicle drug test ang presidente. Nagbabadya tayo, magdedelikado tayo, mapalaban tayo sa China dahil sa kagaguhan ninyo, ang kasibaan ninyo. And yet, papasan nyo yung 2026 budget. Kung hindi nyo pinasa yung 2026 budget, marere-enact yung 2025 budget na ang laki ng question kasi nandyan yung nangyari yung putragis na ilan yung insertion? 400 plus billion. Tapos ngayon yung 2026 budget, meron pang insertion. Sinong gago? Kami ba?
karapatan namin ng bawat tao, bawat Pilipino, karapatan namin ang sitahin kayo sa malaking pagkakamali ninyo. Tapos kayo nagmamalinis, hugas kamay kayo. Kitang-kita yung mga ebidensya. Yung mga pinapublish ngayon ng mga lista-lista. No? Pinapublish yan. At saka yung mga testimonya ng mga tao na supposed to be, sinasabi ko sinisangkot hanggang Malacanang. Delivery ng pera hanggang Malacanang. O, nasa na? Tapos kayo hugas kamay kayo, mga walang niya kayo, mga animal kayo. Hindi nyo kami pwedeng lokohin. Karapatan namin ang magalit, karapatan namin ang magsalita. Bakit? Kasi kami ang nagbabayad ng taxes. Kami ang gumagastos ng pera at binapatawan nyo ng VAT. Kami ang nag-expect, nagde-demand na magandang serbisyo from government. At kayo, sinusweldohan namin. At kayo, sumumpa. Sumumpa. In the name of God, sumumpa kayo. You will uphold the Constitution. And here we are, calling your attention as your employer. Putragis ka nakakita ng employer, tatakutin ng tauhan niya. Puti, kakasuhan nyo, inciting to sedition, yung employer nyo, tarantado kayo. Ha? Ay, nako. Pasalamat kayo si General Pocis ay hindi kagaya ko. Na maluma na yung tao. May disiplina yung tao. He doesn't use profane language, etc., etc. He's the type of upper class na malumanay, matahimik, pero masamang magalit. He's the type of upper class na hindi, Air Force nga eh. Air Force. Pero pagka yan, naging musang yan. Kaya, nako. He's the type of upper class who is what you may call decent enough na he wouldn't even argue with you. Pagka may sinabi ka, he will even respect your argument. He was just citing yung mga pagkakamali ninyo alang-alang sa taong bayan. Ano binanat nyo? Inciting to sedition. Tarantado kayo. Inciting to rebellion. Ngayon kaso na. Under arrest na yung tao. Bukas. Ay, bahala kayo. Kasuhan nyo rin ako. Magkaalaman tayo. Putragis kayo. Kasuhan nyo ako. Mas marami pa akong sinabi. Kesa dyan kay General Pocis. Mas marami pa ako sinabi. Mas marami akong vlog. May vlog nga ako eh. Nagbablog nga ako eh. And I openly call the attention of everyone in government. Armed Forces, PNP, lahat kayo. Lahat kayo. DBM, Office of the President. Pati, Inday Sara. Nagbibiro nga ako na baka masapak ako eh. I'm calling for everyone so that you will perform properly. Because we can demand. We should demand. The kind of service that you're giving us is, and si Sara lang ang nakikita kong matino. And yet, you're paying trolls para yurakan ang pagkatao nung Inday Sara. Pati mga Duterte. Ano klase kayo? Babayad kayo ng mga troll para... Pera namin pinambabayad nyo eh. Mga animal kayo.